Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Just Be Happy 81. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2881 hanggang 2885. Mabilis na hinawakan ni Lee Mau Mau ang kamay ni Wu Xin at sinabing may hangin na walang pakialam, sinabi ko na sasamahan kita. Paano ka makakaalis ngayon? At saka, hindi pa tayo nanonood ng laro. Ang kanyang braso ay hinawakan ni Lee Mau Mau. Alam ni Wu Xin na may mali. Maraming young masters ang kilala ni Lee Mau Mau, at alam din ni Wu Xin na lagi niyang pangarap na makasal sa isang mayamang pamilya, kaya gagawin niya ang lahat para makilala ang mga mayayaman na iyon. Siyempre, bilang matalik na kaibigan ni Lee Mau Mau, alam din ni Wu Xin ang ibig sabihin ng ginagamit niya para mapalapit sa mga mayayaman na ito. Hindi ikinahihiya ni Wu Xin ang ganitong paraan, ngunit ito ay sariling desisyon ni Lee Mau Mau, kaya pagkatapos ng 2 o 3 beses na panghihikayat, hindi na pinapahalagahan ni Wu Xin ang kanyang pribadong mga gawain. Ngunit ngayon, si Wu Xin ay may hindi tiyak na premonition na sina Lee Mau Mau at Chen Xiao ay tila may kinalaman sa isa't isa, kaya sinadya niya itong dalhin. Makikita ito sa mga mata ni Chen Xiao. Pakiusap samahan mo ako. Pagkatapos manood ng laro, uuwi na tayo. Sabi ni Lee Mau Mau, niyugyug ang braso ni Wu Xin. Tiningnan ni Wu Xin si Chen Xiao kasama si Yu Guang. Tinitingnan pa rin niya ang kanyang sarili na may napakatindi na mga mata, na nagpapakita na ang layunin ni Chen Xiao ay napakalinaw. I have something very important. I'll be with you next time, sabi ni Wu Xin. Sa oras na ito, ang mukha ni Chen Xiao ay nagpakita ng malungkot na tingin, at tinanong si Lee Mau Mau, Lee Mau Mau, ano ang ibig mong sabihin? Pumayag ka ba? Nang marinig ito, lubos na nagbago ang mukha ni Lee Mau Mau. Nagalit din si Wu Xin at tinanong si Lee Mau Mau, anong sabi mo? Mayroon bang hindi ko alam? Tumingin si Lee Mau Mau kay Wu Xin na may labis na pagpapakumbaba at kahabag-habag na mga mata at sinabi, Wu Xin, mangyaring tulungan mo ako minsan. Kung hindi mo ako tutulungan, tapos na ako. Para kay Wu Xin, na walang alam, hindi niya alam kung ano ang maitutulong niya at kung paano tumulong. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga nakaraang gawa ni Lee Mau Mau, maaaring nawalan siya ng maraming pera, o ang kanyang mga credit card ay sumabog muli. Paano mo gustong tulungan kita? Sabi ni Wu Xin na nagngangalit ang mga ngipin. Napakasimple, sa Wuji Summit, kung ikaw ang temporary girlfriend ko, tutulungan ko siyang bayaran ang pera. Nakangiting sinabi ni Chen Xiao na kung hindi siya nagsasawa kay Lee Mau Mau, hindi niya sana tina-target si Wu Xin. Matapos marinig ito, naunawaan ni Wu Xin na ang Wuji Summit ngayon ay hindi isang opener, lalo pa ang isang kumpanya kasama si Lee Mau Mau. Ibinenta siya ni Lee Mau Mau sa lalaking nagngangalang Chen Xiao. Si Wu Xin ay mahilig maglaro, mahilig sa mga nightclub, mahilig sa disco dancing, kahit na mahilig uminom at paminsan-minsan ay manigarilyo, ngunit mayroon pa rin siyang sariling bottom line. Gaano man kahirap ang buhay, nananatili si Wu Xin sa kanyang bottom line at hindi kailanman ipinagpalit ang kanyang katawan habang buhay. Kahit ano pa ang pangako niya sa'yo, wala itong kinalaman sa akin, ikinalulungkot kung hindi kita sinamahan. Kinamayan ni Wu Xin si Lee Mau Mau at handang umalis. Ngunit sa oras na ito, hinawakan ni Chen Xiao ang balikat ni Wu Xin at nakangising sinabi, kahit sumagot ka man ngayon o hindi, hindi ka makakaalis. Pinapayuhan kita na maging masunurin, upang hindi magdusa sa balat at laman. Panipi, gustong kumawala ni Wu Xin, ngunit paano lalabanan ng isang babae ang isang lalaki sa kanyang lakas? Sa oras na ito,
Si Aaron at ang ina at anak ni Shijing ay naglalakad patungo sa aspetong ito. Nang makita ni Han Sanchen si Wuzin na nahuli, lumingon siya sa unang pagkakataon. Minsan na niyang nailigtas si Wuzin, at ayaw na niyang makisali pa kay Wuzin, kaya ayaw niyang makialam sa negosyong ito. Sa unang pagkakataon na ako ay nasa isang nightclub, bagaman ako ay nakadroga, kung si Wuzin ay hindi pumunta sa inuman, hindi ba siya sa inuman, hindi ba siya magiging okay? Iyon ay Aaron at Wuzin ng unang kakilala, Aaron sa linya na may budi masyadong hindi pumunta, kaya tulungan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaharap si Wuzin sa Wuji Summit kung saan karamihan sa mga tao ay hindi kwalipikadong pumunta. Dapat alam niya kung ano ang mangyayari. Ang laro ng mayamang ikalawang henerasyon ay hindi nangangahulugan na pagkatapos na pumasok sa laro, maaari kang umalis kung gusto mong umalis. Punta tayo sa kabila, sabi ni Aaron kay Shijing. Nakita lang ni Shijing si Wuzin na nahuli. Sa halip na marinig ang sinabi ni Aaron, sinabi niya kay Aaron, hindi ba't ang kapitbahay mo na si Wuzin? Mukhang may problema si Han Sanchen. Lumingon si Han Sanchen dahil lang nakita niya si Wuzin at sinabing, Nay, nandito ako, para lumahok sa kompetisyon ngayon. Hindi mo gustong magkaroon pa ako ng problema. Mula sa magandang pananaw ni Aaron, ang oras na ito ay hindi angkop para sa Aaron na magkaroon ng gulo. Gayunpaman, pagkatapos niyang makilala si Wuzin, nakipag-chat siya. Maging si Shijing mayroon pa ring magandang pakiramdam para kay Wuzin ngayon, na nakikita si Wuzin na may problema, paano niya ito mapipikit? May problema siya, paano tayo hindi makakatulong? Sabi ni Shijing, Nay, isa siyang ordinaryong tao. Bakit siya maaaring lumitaw sa Wuji Summit? Hindi mo ba iniisip ang dahilan? Tanong ni Aaron. Ipinaaalaala nito kay Shijing na hindi ito isang lugar kung saan maaaring pumunta ang mga ordinaryong tao. Talagang kakaiba na si Wuzin, bilang isang ordinaryong white-collar worker, ay maaaring lumitaw dito. Unless may kilala kang mayamang tao kaya may tiket ka dito, tara at tingnan muna natin. Nakilala namin ng aking ina ang isa't isa dahil doon, pumunta si Shijing kay Wuzin. Walang magawa si Aaron, nagkibit balikat, kailangang makipagsabayan kay Shijing. Maaari niyang baliwalain si Wuzin, ngunit hindi niya maaaring baliwalain si Shijing. Ang masamang hangarin ni Aaron sa pamilya ni Han ay higit pa sa Nangong Chenkyo. Pagkatapos ng lahat, si Shijing ang kanyang biolohikal na ina. Sa mga unang araw ng pagiging ibinukod, sinubukan ni Shijing ang lahat ng paraan upang magsabi ng magagandang bagay para sa Aaron. Sa kasamaang palad, si Nangong Chenkyo ay pumupunta sa kanyang sariling paraan at hindi pinapansin ang mga opinyon ni Shijing. Sa makatuwid, ang Aaron ay walang labis na galit kay Shijing sa kanyang puso. Wuzin, bakit ka nandito? Pumunta si Shijing sa gilid ni Wuzin at tiningnan ng espesyal si Chen Xiao. Medyo pamilyar siya, ngunit hindi niya maalala na nakita siya ulit. Nagulat si Wuzin nang makita si Shijing. Hindi niya inaasahan na magkikita kami. Nandito si Shijing higit sa lahat, nang makita niya si Shijing, naramdaman ni Wuzin na siya ay naligtas, dahil nandoon si Shijing, at dapat nandoon si Aaron. Tita Shi, hindi ko inaasahan na makikilala kita dito, masayang sabi. Sa oras na ito, binitawan ni Chen Xiao ang balikat ni Wuzin, hinawakan ang kanyang baba, at nagsimulang tumingin kay Shijing, at ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Bagamat babae si Shijing, mayroon siyang mas mature na alindog ng mga babae, at talagang first class siya sa kagandahan at figure, Tita Shi. Sa aking opinyon, dapat itong tawaging Ate Shi. Nakangiting sabi ni Chen Xiao. Matapos makinig sa mga salitang puno ng panunokso, agad na lumamig ang ekspresyon ni Shijing. Bilang isang mature na babae, madalas niyang sinusundan si Han Cheng sa iba't ibang okasyon. Si Shijing ay nakarinig ng maraming tahasan o ipinahiwatig na panunokso, at natural na alam niya kung ano ang gustong gawin ni Chen Xiao. Saang pamilya ka galing? Tanong ni Shijing sa malamig na boses. Second rate sa Yanjing ang family background ni Chen Xiao. Kung ikukumpara sa mga first class na pamilya at sa tatlong malalaking pamilya, mayroon pa ring malaking agwat. Kaya nang itanong ito ni Shijing, agad siyang nataranta. Sa kanya naisip na ang lugar niya ay hindi para sa ordinaryong tao na puntahan. Natatakot ako na ang magandang babaeng ito ay mula sa isang sikat na pamilya.
Sa kaso ng hindi alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, si Chen Xiao ay hindi nang ahas na magsalita ng labis, ngunit nagtanong, sino ka? Umalis na ngayon si Xi Jing sa pamilyang Han, ngunit kung sakaling magkaroon ng ganoong kaliit na problema, hindi dapat maging malaking problema ang gamitin ang pamilyang Han para suportahan ang eksena, kaya sinabi niya, Pamilya Han, Xi Jing. Pamilya Han. Natigilan sandali si Chen Xiaoleng, saka tumawa. Sa nakaraan, ang pamilya Han ay karapat-dapat pa rin sa takot ng pamilya Chen. Ngunit ngayon, ang pamilyang Han ay tumanggi at unti-unting lumilipat patungo sa ikatlong antas ng pamilya. Maaari pa nga itong alisin sa Yanjing Business Community. Ano ang dapat katakutin? Bukod dito, marami nang narinig si Chen Xiao tungkol kay Xi Jing. Marami ang nagsasabi na napakagandang babae. Pag nakikita ko siya ngayon, she really deserves her reputation. Ang pamilya Han, alam ko, ang bumababang pamilyang Han. Ayaw mo akong takutin sa pamilyang Han, di ba? Nakangiting sabi ni Chen Xiao, ang kanyang mga mata ay naging mas hindi mapigilan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya natatakot sa pamilyang Han, kaya hindi niya kailangang pigilan ang sarili sa harap ni Xi Jing. Sa sandaling marinig ni Xi Jing ang kanyang sinabi, naunawaan niya na ang background ng kanyang pamilya ay hindi dapat simple, kaya hindi na niya kailangang bigyang pansin ang pamilya Han. Sino ang matanda sa pamilya mo? Ewan ko ba, napaka-impolite mo kaya hindi ka natatakot na maparusahan ng matanda sa pamilya mo. Sabi ni Xi Jing. Umiling si Chen Xiaolian at sinabing, Ate Xi, para sabihin sa iyo ang totoo, kahit ang tatay ko ay pinagnanasaan ka. Kung alam niya na ang kanyang anak ay maaaring magpalipas ng magandang gabi kasama si Ate Xi, hindi lang niya ako papagalitin, kundi pupurihin din niya ako. Ang mga salita ni Chen Xiao ay lalong lantad, at nagsalita pa siya para asarin si Xi Jing. Naitim ang mukha ni Xi Jing. Ganun na ba kangas ang lahat ng bata ngayon? Walang respeto, walang edukasyon. Nga pala, ipaglalaban daw ng anak mo ang pamilya yang ngayon. Alam mo ba kung ilang tao ang namatay sa pangyayaring ito? May mga nagsabi pa na lalaban lang ang anak mo kapag naging tanga ang pamilya yang, kampante na sabi ni Chen Xiao. Ngumisi si Xi Jing at sinabing, anong sinabi mo kanina lang? Naging tanga ba ang pamilya yang? Galing sa bibig mo yan, hindi ba? Agad nagpakita si Chen Xiao ng naguguluhang ekspresyon. Bagamat maraming tao ang nagkomento sa pamilya yang ng pribado, sila huwag maglakas loob na dalhin ang mga salita sa mesa kung kilala sila ng pamilyang yang, bakit hindi? Kahit na ang pamilyang Chen ay hindi natatakot sa pamilyang Han, ito ay isang payaso sa harap ng pamilyang yang. Tandang pananong, nakikinig ka, hindi ko naman sinabi na tumanggi si Chen Xiao na umamin. Kung maglakas loob kang umamin, isa ka lang talo. Sabi ni Xi Jing. Naikuyom ni Chen Xiao ang kanyang kamao, ngunit gusto niyang gumanti, ngunit naisip niya na kapag ang salitang ito ay nakarating sa tainga ng pamilya Yang, ang pamilya Chen ay masisira, kaya't kaya niya lamang itong tiisin. Xi Jing, ngayong malapit nang matapos ang pamilya Han, gusto mo bang masaktan ako para sa pamilya Han? Sabi ni Chen Xiao na may pagbabante sa mukha. Nang si Xi Jing ay handang magsalita, sinabi ni Han Sanchen, lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking ina. Hindi ko ipagpatuloy ang bagay na ito ngayon. Itinuro ni Chen Tong ang kanyang mga mata sa Aaron at sinabing mapang asar, ano ka, humihiling sa akin na lumuhad at humingi ng tawad. Tumingin si Han Sanchen kay Yang Wanlin, na naglalakad patungo sa kanya sa karamihan. Lalong lumalakas ang kanyang ngiti na hindi nakikita ni Chen Xiao. Ako ang basura sa bibig mo. Gusto kong humingi ka ng tawad para sa ikabubuti mo. Sabi ni Aaron. Si Han Sunny ay hindi pa dinala sa anumang formal na okasyon ni Nangong Chenkyo. Kaya naman kakaunti lang ang nakakakilala sa kanya. Maingat na tinitigan siya ni Chen Xiao pagkatapos pakinggan ang sinasabi niya. Habang tinitingnan mo ito, mas nakakatawa ang nararamdaman ni Chen Xiao, at masigurado siya sa katotohanan na naging tanga ang pamilya Yang. Sa isang maliit na batang lalaki, hinayaan siya ni Yang Jara na pumunta sa Wuji Summit, at ito ang tanging listahan ng buong pamilya Yang. Hindi tanga, baliw, little boy, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo sa challenge arena? Matatakot ka bang umihi? Pabirong sabi ni Chen Xiao. Hindi ko alam kung matatakot akong umihi, pero matatakot ka na umihi.
Bibigyan kita ng huling pagkakataon para lumuhad at humingi ng tawad sa aking ina. Sinabi ni Aaron na palapit ng palapit si Yang Wanlin, at wala nang masyadong oras para kay Chen Xiao. Little thing, don't talk to me and threaten me. May kakayahan ka ba? Malamig na tumikim si Chen Xiao. Anong skill? Sa oras na ito, lumapit si Yang Wanlin at narinig lang ang mga salita ni Chen Xiao. Kasama ka ulit, lumingon si Chen Xiaogang at handang magmura, ngunit pagkatapos niyang makita ng malinaw si Yang Wanlin, binawi niya ang kanyang mga sinabi. Yang, Kuya Yang, kailan ka pa dumating? Tinitingnan ni Chen Xiaoro si Yang Wanlin na parang takot na ibon. Si Yang Wanlin ay hindi tumingin kay Chen Xiao. Sa paningin niya, si Aaron lang ang, Han, ano bang problema? Tanong ni Yang Wanlin kay Aaron ako, hindi naman big deal. Ngayon ko lang narinig itong young master na ito na sinabihan ako ng pamilya Yang na dumalo sa Wuji Summit in behalf of him. Naging tanga ang pamilyang Yang. Tanong ko hindi niya ako pinakinggan, at sinabi niya na wala akong kakayahan na banta siya. Umihi. Ngunit hindi ito Aaron, ito ay Chen Xiao. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, si Chen Xiao, na ang mga binti ay nanginginig at nanlambot, ay natakot na umihi ng direkta. Nang makarating ang salitang ito sa pandinig ni Yang Wanlin, ito ay katumbas ng paghatol ng kamatayan sa pamilyang Chen at pagkakasala sa pamilya Yang. May paraan pa bang manirahan ang pamilya Chen sa Yanjing? Ang mukha ni Yang Wanlin ay parang hamog na nagyelo, nakatingin kay Chen Xiao. Takot na takot si Chen Xiao kaya napaupo siya sa lupa. 10,000 damo at mga kabayong putik ang dumaan sa kanyang puso. Kung alam niyang lilito si Yang Wanlin, hindi siya magiging mahirap magsalita ngayon. Lumuhad ka pa at humingi ng tawad, kahit magkautaw siya, gagawin niya, sabi mo. Tanong ni Yang Wanlin kay Chen Xiaoji. Walang malay si Chen Xiao at itinanggi na ito lang ang kaya niyang gawin. Bigyan mo siya ng 10,000 lakas ng loob, at hindi siya maglakas loob na aminin ito sa harap ni Yang Wanlin, ngunit ang sinabi ng kapatid kong si Han ay hindi, totoo, at hindi kanya kayang suran ng walang dahilan, sabi ni Yang Wanlin, hindi, Kuya Yang, ayoko, huwag kang maniwala sa kanya mariing tanggi ni Chen Xiao. Sinipal ni Yang Wanlin si Chen Xiao sa mukha at sinabing, bumalik ka at sabihin sa iyong pamilya, bigyan ka ng isang araw para ibenta ang iyong mga ari-arian at makaalis sa Yanjing. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!